Welcome to Donmar TV News Channel. Okay, tapos ito naman si VP Lenny. Given the situation, sabi niya, her office daw was willing to extend what assistance. Ano namang assistance sa may bibigay mo, VP Lenny? O naman, nagmagal. Alam mo, sorry pero natutuwa ako kay Panelo. Kahit paano sabihin nyo, kahit may pagkamasungit yan ha, minus degree biker man siya. Ito asawa kong banat by Ran Sararan. Thank you very much. Kasi yun si Panelo pagka naalala ko yung spokesperson pa siya noon, nakasama namin sa Korea noon eh. Nagpunta ako. Ako na una. So pagdating ko doon, wala pa yung mga media. Kararating pa lang. Siya na andun na si Panelo noon. Biglang sabi ko kay Mocha, Mox, mag-hi ka naman kay Panelo. Tatawagan ko ha. Lalapitan ko. Sabi ko, Sek Panelo, kakausapin daw kayo ni Mocha. Inabot ko yung cellphone. Tapos binati niya. Dito naman si Sek Panelo. Kausap siya ni Mocha. Hi, ganyan. Tapos sabi ni Mocha, Sek Panelo, pwede bang interviewin kayo ni Banat Bay? Parang siya na parang, akala ko naman, na babatiin lang ako. Tapos may interview pala, hindi pa ako ready. So abang nag-ice cream siya. Ito walang biro sa Korea to. Sa Busan. Habang nag-ice cream siya, pumasok na ako, kinapalan ko na mukha ko. Sir, pwede ho ba kayong ma-interview? May mainit na issue nun. Totoo, walang biro. May mainit na issue nun at ako unang naka-interview sa kanya. May sino ba itong kalbon to? Kalbo pa ako nun. Siyempre, hanggang ngayon, kalbo pa rin naman ako. Pero mabait po siya. Tama po, masungit po yan. Papi kami unang punta nyo dito at Korea. Oo, may pagkamasungit siya. Hindi siya ganun ka-friendly. Pero okay lang. Sabi hindi naman, at least ayoko naman yung mapala. Lagi nakangiti. Pero sa totoong buhay, hindi marunong tumanggap ng pagkakamali. Ted. Manong Ted. May mga ganyan nga, panayang ngiti, pero Hinga na naman. Magbibigay ka ng beds. Ilang beds? 2, 3, 4. Ikaw talaga, oh. Basta ka. ang sabi kasi ni di ba may nakakaproblema ngayon sa Bicol. Di ba? Kesyo nagrereklamo, kulang daw sila ng mga beds sa ospital nila, suporta sa national government. Ang sagot ngayon nito ni Leni Robredo, tutulong ako ang aking opisina. Mamimigay ako Sabi ni Panelo ang sinasagot ngayon ni Panelo. Lang mga issue eh. Yan ang nga ba sinasabi natin eh. Pag every week yung programa mo at wala ka nang mai-discuss, walang magandang issue, hanap ka ng issue. O pati itong learning modules, pinasukan niya na rin. Sabi niya, wala kasing walang plano. Alam mo si Leni Robredo, sa totoo lang, dapat maging vlogger na rin siya. Katulad ko. Hindi, di ba? Kaya lang, sino kayo makikinig doon? Paulit-ulit. Yung kasing hindi naman ako ganun, di ba? Sabihin nyo, pagka ganun ako, ayoko na, magre-retire na ako. Hindi, pero dapat sa kanya vlogger, kasi lahat na lang kinokomentuhan niya, kahit hindi niya papel, kahit wala siyang, alam mo yun, parang, excuse me po, Vice President po kayo, di umano. Vice President po kayo, hindi ho yan yung trabaho ninyo, komentuhan lahat ng bagay sa mundo. Kung gusto nyo ng ganyan, mag-vlogger ho kayo, katulad ni Banat Bay, na pinakikialaman pati mga jowa namin. Ganun! Di ba? Pero, list na nga, hindi naman siguro, ganun ka din minsan, Boss Banat, paulit-ulit. Ayoko na, magre-retire na ako. Nang tutsa kayo. Hindi rin nakasikaso. Hindi ba, binanggit natin dito, merong mga maling nakalagay dun sa modules. Meron pang paggamit ng mga malalaswang salita. Sabi ni VP Lenny, Kenneth Morales, maraming salamat. kailangan maayos sa sistema. Ang problema natin, VP Lenny, general statement naman yung sinasabi mo. Anong klaseng sistema ang dapat? Ay, parang ganito parang, sorry huwag kayong magagalit parang ganito yung nag-comment kanina dun sa Okay, sino ba dito yung correct movement reform? Meron na ba dito? Membro nun?
Sinusuportahan ko rin yan. Pero may isang member doon, nabisit ako. O, ano na yung pangako ni Duterte sa federalism? Wala na. Nga na. Di ba, may mga ganyang klaseng komento. Sabi ko, paano naging member to ng correct movement? Ang alam ko, yung mga correct movement, matatalino. Pero bumana doon, ano na yung pangako ni Duterte, federalism? Ano na? Excuse me po, Kamara ho at saka Senado ho ang magbaayos at magbabago ng konstitusyon natin, hindi si Duterte. Hindi yung presidente, medyo alaralin yung konstitusyon natin. Tapos kaya kinain ka na ng sistema, gumaganon-ganon pa, sinisi si Duterte. Sorry naiinis. Yung ba yung kay Orion? Oo, suportado kayong grupo na yan, magaling si Orion, talaga. Pero may isang membro lang ako nakita nag-post ng ganon. Sabi ba naman, wala na, kinain ka na ng sistema, Duterte. Ikaw ang kinain ng sistema, di mo alam kung ano yung sistema. Parang ganyan si Leni Robredo eh. Parang ganito, may nakita siyang mali, di ba, sa isang department. Dapat ayusin. Parang sorry ayoko na magmura eh, pero parang ano lang eh. Di ba parang may nakita siya na may module kailangan ayusin. Dapat ayusin yan. Ayusin na nga eh. Dapat ayusin. Kunwari, binabakunahan, nagka-problema sa bakuna. Dapat maayos ang sistema ng pagbabakuna. Nakakatanga lang. Alam mo yung ganung klase, kung gusto mo mag-suggest at gusto mo magkomento bilang vlogger, ibigay mo yung detalye. Ano ba yung mali ginagawa nitong LGU na ito? Ano maling ginagawa ng departamento na ito? At ano yung tama? Ano dapat ang pwedeng step by step? Kasi you're commenting eh. Hindi yung may problema. Kailangan ayusin. Ganun parang eng-eng. Ano yun? At naipatupad. Pag meron ka mungkahe, you better be sure meron kang konkretong mungkahe. Ayun! Hindi yung mga, dapat maayos sa sistema. Ano nga sistema? Sige nga. Ayun. Kaya ka napupulaan ni Mayor Sara Duterte sa ginagawa mo. Grabe to si Panelo. Ang tindi mang asar Kaya ka napupulaan ni Sara Duterte. Kulang na lang sabihin niya eh. Ang layo mo kay Sara Duterte. Diba? Parang ganun eh. Parang pambihira ka naman. Ang layo mo talaga. Kaya ka tuloy na babanatan eh. Kasi umahina ka eh. Ganun eh, diba? Ay nako, si Ate VP Lenny, ang naging problema niya, ulitin ko ito naman hindi dahil ikaw kritiko ng administrasyon. Tanda mo, VP Lenny, magkaibigan tayo. Ang napapansin ko lang, yung sometimes or most of the times, you listen to your advisors. Sabi ko nga sa'yo, kung ikaw na magdidesisyon, palagay ko tama lahat ng mga desisyon mo yan. Meron ka namang katutubong galing. Yun na lang, yung meron kang weekly program, di ba? Ang problema niyan, pag nawalan ka ng issue, ang nangyayari, either ikaw mismo o yung mga tagapagpayo mo, nagkikreate kayo ng issue. Without even studying it hard. O gaya nung ginawa mo sa yung pinag-usapan natin kanina, na sinasabi mo, may mga errors, na dapat may sistema. Wala ka naman sinasabi ko, ano ba sistema gusto mo? Tingnan mo, nung sinagot ka ni Secretary Briones, ano sabi niya? Habang wini-welcome yung comment mo, problema, kinorek na yan kung baga several months ago pa yung issue yan. Naayos na yan ni Secretary Briones. And then here you are, you come up with an issue na kung baga bahaw na. Di ba? Kaya mapupulaan ka eh. Sa madaling salita, panis na. Nasolusyonan na eh. Kaya na nga ba sinasabi natin. Kaya kung ako ikaw, uulitin ko na naman. Na kung wala nang magandang isyong pag-uusapan sa weekly program mo, siguro ang gawin mo,
Alam mo maganda? Suggestion lang naman to. Ikaw naman public official, vice president ka pa naman. The second line. Hindi, first in succession ka eh. Pangalawa ka eh. Bilang parte ka ng gobyerno, hindi masama na you will be joining the president in calling the attention of the people or encouraging them to follow protocols and supporting the president in its program. Because you're part of the government, sinisweldoan ka ng taong bayan. At tungkulin mo na suportahan ang gobyerno. Hindi po ba? But it doesn't prevent you or stop you from what? Criticizing the government. Yon! However. Ito naman yung however. Sige, however. Masarap sigurong kainuman to siya, Sek Panelo, no? Ay, yung mga ganyan mga may wisdom. Kaya hindi kasi ako umiinom eh. Ay, Mies, maraming salamat. Pwede ka mag-criticize, pero padaanin mo muna, kumbaga internal eh, para pareho tayo nasa gobyerno. Internal. Kausapin mo muna. Magbigay ka ng mungkahi. Bilang vice presidente, sabi mo, Mr. President, ito ang tingin ko dyan. Di syempre, pag hindi ka pinapansin, ulitin mo. Pangalawa, pag hindi nyo, sa tingin ko, mali ho kayo dyan. Pag hindi nyo ginawa, mapipwersa ako magsalita. Sa taong bayan. Ganun din yung mga departamento, sekretary, ganito, ganyan-ganyan. Sa madaling salita, sinasabi daw niya, na kung gusto mo naman po muna, walang problema, pero kakausapin mo muna ng private. Kasi if you really want to have a solution, kakausapin mo ng private para mag-change yung tao. Okay? Tsaka mo punahin in public kung hindi nakinig. Una-una, bakit? Vice President ka. Ibig sabihin, if ako, secretary ng isang departamento, at minessage ako ng Vice Office of the Vice President, even if I don't like you, I will respond. Why? Kasi I respect the Office of the Vice President. Okay? So, kasasagot yan. Unless, talagang naniniwala yung sekretary na yun, na tama siya, mali ka, that's the time pwede mong sabihin. Kasi ang problema, I don't think, sa tingin ko, Madam BP, sa tingin ko, hindi mo nais magbago yung mga pinupuna mo. Gusto mo lang punahin for the sake of publicity. Not because gusto mo silang magbago o masolusyonan yung problema. It's more on publicity. Pag hindi ka pinansin, maganda naman na yung panukala, saka mo banatan, ma-appreciate kita. Iyon. Alam nyo, dito sa programa ko, ito, atin lang to ha. Atin lang din to ha. Malinaw yan, sinabi ni Spokes, atin lang to. So tayo lang din to ha. Lenny, napapansin ng iba, may binabanatan ako rito. Ay, alam ko yan. Dali, mamaya. Antay kayo. Mga kasama ko sa gobyerno. Pero ginagawa ko lang yun after several times na I called their attention privately. Ayun. And I can attest to that. Kasi naalala ko may binanatan siya ng isang opisyal na ang tagal magbayad ng utang sa isang pribado. May isa kasing opisyal, di ko na napapangalanan kung sino ha. Personal knowledge personal knowledge. Alam ko talaga to personal. May binanatan siyang isang opisyal. Kasi ba naman, kesyo may inutangan para gamitin sa mga constituents niya. Tapos nung bayaran na, ang tagal, hindi binabayaran. Personal kong alam, so alam nyo na yun. Hindi ko naman nakakausap si Duque, so hindi si Duque yun. So yun lang, okay.